Ang nararapat na motibo ng pagsunod kay Kristo ay ang maigting nating pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang tayo sumusunod dahil tinutugon niya ang ating mga panalangin. Sinusundan natin si Jesus sapagkat siya ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Payabungin nawa ng Diyos ang ating pananampalataya gaya ng pagpaparamin niya ng tinapay na ating kakanin sa araw-araw. Magsitayo po tayong lahat. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang ika-4 na pandaigdigang araw ng mga lolo at mga lola at mga nakakatanda. Pagdasal natin sila ng Diyos. Na Diyos ay magkaloob sa kanila ng mga biyaya na kanilang kinakailangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa araw din ito, ipinagdiriwang natin ang Field Mission Sunday. Ipagdasal natin ang lahat ng mga Pilipinong misyonero na patuloy silang biyayaan ng Diyos upang maipagpatuloy nila ang pagpapahayag ng mabuting balita at maipadama ang pagmamahal ng Diyos. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami
sa Diyos sa kaitaasan. Sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanunuklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Batid ng lingkod ni Eliseo na ang kanya mga baon ay hindi sasapat para sa 100 katao. Subalit sa pamamagitan ng propeta, pinarami ng Panginoon ang tinapay para sa mga nagugutom. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga Baal Salisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong 6 trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Tugon, Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Pinibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Tugon, Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Tugon, Pinakakain mong tunay kaming lahat o may kapal. Nanghihikayat si San Pablo para sa isang buhay na ayon sa Ebanghelyo. Binibigyang diin niya ang pangangailangan sa pagkakaisa at pagkakasundo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinatawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang pagbibinyag, iisang Diyos Ama, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias.
Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kaniyang mga alagad at naupo roon. Malapit noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kaniyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganiyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Na makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. Sa umagang ito, mulit-muli, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon bilang isang munting sambayanan dito sa ating cluster faith upang sama-sama nating ipahayag muli ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos. Karapat-dapat lamang na tayo ay magkakatipon-tipon upang papurihan at pasalamatan ng Diyos dahil sa mga maraming biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Sa gitna ng mga pagsubok, mga hamon, mga iba't ibang uri ng kahirapan ng buhay. Sa gitna ng mga problema na hindi natin naiiwasan. Tayo ay nananalig na ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya kahit papano pinagkakalooban tayo ng mabiyaya na ating kinakailangan sa buhay, at dahil dito karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, talagang makapangyarihan ang Panginoon. Amen? Talagang walang imposible para sa Kanya. Ang lahat na gusto niyang gawin para sa kabutihan ng sangkatauhan ay maari niyang ganapin at gagawin. Yan ay ipinapahayag ng ating mga pagbasa nitong 17 linggo ng karaniwang panahon.
Sa ating unang pagbasa, sa pamagitan ng maliit na dala na mga trigo at lulutuing tinapay na makatulong ni Eliseo, pinakain ang higit 100 katao. Sa maliit at kaunti nilang dala, ay binusog ang maraming tao sa pamagitan ng kabalaghang ginawa ng Diyos dahil sa Kanyang makapangyarihan. Ganon din sa ating ebanghelyo, narinig natin na maraming tao ang sumunod kay Jesus dahil kanilang nabalitaan at kanilang nasaksihan ang kababalaghang ginawa ni Jesus, ang pagpapagaling sa mga maraming may sakit. Kaya maraming tao ang sumusunod at lumalapit sa Kanya upang hingiin ang kagalingan na nagmumula sa Kanya. At umupo si Jesus sa isang burol, tapos nung siya ay tumanaw, nakita niya maraming tao ang dumarating. Kaya sabi niya sa kaniyang apostol na si Felipe, saan tayo kukuha o saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Tapos sabi ni Felipe, kahit bibili pa tayo ng worth 200 na denaryo, parang hindi sapat upang makakain kahit tigkakaunti ang mga taong sumunod sa atin. Subalit, may isang bata na naroon. At sabi ni Andres, may bata po rito. May dala po siyang 5 tinapay at 2 isda. At sabi ni Jesus, dalhin po ninyo rito. At pinaupo ang mga tao sa damuhan. Gaano kadami ang tao? Ilan ang bilang ng mga tao? Ilan ang bilang ng mga tao? 5,000 ang mga lalaki lamang ang nabilang. Hindi pa kasama ang mga bata at hindi rin kasama ang mga babae. Siguro mas marami ang babae. At kung i-multiply natin sa times 3, so ibig sabihin, mga 15,000 ang mga tao na naroon sa paligid ni Jesus. So i-imagine ninyo na napakaraming tao. Subalit, ipinapahayag na ang Diyos ay talagang makapangyarihan. Siya ay tumingala at nagpasalamat sa Diyos. Sa harapan niya ang 5 tinapay at 2 isda. Parang sinasabi niya, Ama, ito lang ang aming makaya. Ikaw na ang magpuno. Para ang mga taong ito na sumunod sa amin ay makakain kahit tigkakaunti. At dito ipinapamalas sa atin, ipinapahayag sa atin na God is really a powerful God. He makes mysteries. Marami siyang makababalaghang ginagawa sa buhay nating mga tao. Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, pinakain niya ang more than 5,000 na katao. Kumain sila hanggat sa gusto nila at nakaipon pa ng 12 bakol na mga tira na ipinagkaloob ng Diyos. Dito, ipinapahayag din sa atin na kapag ang Diyos ang nagbibigay, hindi kulang-kulang. Kapag ang Diyos ang nagbibigay, labis-labis, siksig at umaapaw.
Basta buo ang ating pagtitiwala na sa gitna ng ating mga pagkukulang, siya ay handang magpuno. Bakit pinupunuan ng Diyos ang ating mga pagkukulang? At ang kaniyang ipinupuno ay hindi lang sapat, kundi ang kaniyang ipinupuno ay sobra-sobra at labis-labis. Dahil sa kaniyang pagmamahal, dahil sa kaniyang pag-ibig. Merong malasakit sa puso ni Jesus. Nakita niya ang napakaraming tao na sunod sa kanya. At siguro kitang-kita niya na gutom na ang mga tao. Subalit, sa gitna ng kanilang pagsunod, ito lang ang kanilang kaya. Ito lang ang kanilang dala. At ang Diyos ay handang magpuno. At ang Diyos ay handang magbigay. Yung nakakatuwang pakinggan yung mga naririnig nating panalangin, Lord, ginawa na namin ang lahat. Subalit ito lang talaga ang aming makaya. Ikaw na po ang bahala na magpuno. Ang panalangin iyan ay pagpapahayag na we acknowledge na sa pamamagitan ng ating mga pagsusumikap, ang ating sariling pagsusumikap is not enough. Kinakailangan natin palagi ang pagpupuno ng Diyos. At alam natin na sa pamamagitan ng ating pananalig, na kapag ang Diyos ay magpuno, siksik, liglig at umaapaw. Kaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa gitna ng ating makakulangan, palagi nating alalahanin na ang Diyos ay lubos ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin, na handa niyang punan ng sobra-sobra ang ating mga pagkukulang. Kaya palagi tayong lumapit at tumawag sa Kanya upang punan ang ating mga pagkukulang. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay talagang mapagbigay. At hindi lang niya ibinibigay ang mga biyaya na ating kinakailangan sa buhay. Bagkus, ang pinaka-the best na kanyang ibinigay sa atin ay walang iba, kundi ang kanyang buong sarili, ang kanyang katawan at dugo, upang ading pagkain na nagbibigay buhay. Napakaganda ng isang awit na palagi nating inaawit. Sabi ng awitin, Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay. At sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, napakaswerte po nating mga Katoliko. Dahil ang ating Diyos ang siyang nagpapakain sa atin. At ang Kanyang ipinapakain sa atin ay hindi lang kanin at minudo at pansit, kundi ang talagang ibinibigay niyang ating makakain linggo-linggo, araw-araw kapag tayo ay magsisimba, ay walang iba kundi ang kaniyang katawan. Dahil sabi ni Jesus, ang aking laman ang siyang tunay na pagkain. Ang aking dugo ang siyang tunay na inumin. Ang sinumang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. He who eats my flesh and drinks my blood have an eternal life. Kayang ibinibigay sa atin ng Diyos sa banal na Eucharistia ay ang kaniyang sariling katawan upang ating kainin. Ang kaniyang sariling dugo upang ating inumin. Dahil ang mga ito ang magbibigay sa atin
ng buhay na walang hanggan. Kaya ganun kahalaga ang banal na misa. Ganun kahalaga ang banal na Eucharistia. Ang pagsisimba natin ay hindi lang yan simba-simba. Kaya ito ay isang pagsasalo-salo. Sama-sama nating pinagsasaluhan ang isang katawan. Isang katawan, isang bayan. Isang katawan ng ating Panginoon. Na siyang pinanaligan natin, na siyang magbibigay ng buhay. At very challenging ang hamon ng ating mga pagbasa. Sabi ni Eliseo sa kanyang katulong, pakainin ninyo ang mga tao. Sabi ng katulong, hindi po enough, hindi po sapat ang dala natin. Sabi ni Eliseo, pakainin ninyo sila. Tapos sabi ng Ebanghelyo, sabi ni Jesus kay Filipe, saan tayo bibili ng pwede nating ipakain sa mga taong ito? Saan tayo kukuha ng pwede nating ipakain sa mga taong ito? Ano ang hamon? Tayong palaging kumakain ng katawan ng ating Panginoon ay hinahamon din na pakainin din natin ang iba. Pakainin din natin ang iba. Sino ang pakainin natin? Yung mga hindi pa nagsisimba. Tayo kain ng kain. Maraming kapitbahay natin ang hindi kumakain. Sino ang mag-anyaya sa kanila upang sila din ay kumain? Tayo. Maraming mga kapatid nating mga nasalaylayan ang hindi pa nakakain ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At sino ang mag-aanyaya sa kanila upang lumapit nang sa ganon ay sila ay makibahagi sa ating pagsasalo-salo nang sa ganon kahit kaunti ay makakain rin sila. Walang iba kundi tayo. Kaya yun nga yung mission natin, abutin ang mga nasalaylayan. Ihatid sa kanila ang pagkain. Kaya nagmimisa tayo kung saan-saan. Hindi lang sa isang lugar, pwede naman araw-araw dito na tayo magmisa. Tayo lang din ang pupunta. Kailangan puntahan din natin yung hindi nakakakain upang dalhan natin sila ng tunay na pagkain, ang katawan ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ito po yung hamon sa atin. Sabi ni Eliseo, pakainin ninyo sila. Ito din ang hamon sa atin ni Jesus. Saan tayo kukuha upang ipakain sa kanila? Sana ang hamong ito ay ating tugunan na ang bawat isa sa atin ay magiging instrumento upang pakainin natin ang hindi pa nakakain. Mga minamahal na kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang 4th World Celebration, World Day of the Grandparents. Ito ay araw ng mga lolo at mga lola. Tayo ay inanyayahan ng ating simbahan na ang mga lolo at mga lola at nakakatanda ng ating pamilya ay ating alalahanin. Bigyan natin sila ng parangal at ipahayag natin sa kanila ang ating mga pasasalamat. Dahil ang mga lolo at mga lola na ito, they go beyond themselves upang ipamalas sa atin ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Hindi na nila responsibilidad sanang mag-alaga ng apo. Subalit alam nila na ang kinikita ng magulang ay hindi sapat sa pang-araw-araw na pangailangan. Kaya sabi nila, imbes na magkuha ka ng pambayad, imbes na maghanap ka ng makatulong upang magbantay ng iyong mga anak, aakuin ko ang pagbabantay dahil mahirap ang buhay. Sana itong mga lolo at mga lola maglilingkod na lang sa simbahan.
Pupunta na lang kung saan-saan para mamasyal. At sana makapagpahinga na rin sila sa maraming responsibilidad at hamon sa buhay. Subalit inaako nila ang mga responsibilidad na ito. Hindi lang dahil nais nilang tumulong, kundi higit sa lahat, dahil sa kanilang pagmamahal. Kaya mga lolo at mga lola, lalo-lalo kapag sila ay tatanda na, tayo mga apo, alalahanin natin na sila yung nagsakripisyo at nag-alaga sa atin. Sana sila rin ay ating aalagaan. Sana hindi natin silang pababayaang mamaho. Oo, marami po akong pinapakumpisal at ina-anointing na mga matatanda ng panghi-panghi at ang amoy-amoy. Masangsang ang amoy. Ibig sabihin, hindi siya inaaruga at kinakalinga ng maayos. Sa ibang bansa nga, dalhin ka na, kasi wala ka nang pakinabang, dalhin ka na sa home for the aged. Dahil wala silang silbi, sa puwera na lang natin sila. Hindi. Alalahanin natin sila kung paano sila nagsakripisyo at nag-alay ng kanilang buhay para tayo ay mahalin. Ang mga lolo at lola ay nagugutom din ng katawan at dugo ni Kristo. Sila din ay dapat nating pakainin ng mabuting balita ng pagmamahal at pag-aaruga at pagmamahal na may pagkalinga. Sa araw na ito'y pinagdiriwang din natin ang Field Mission Sunday. Maraming mga misyonerong Pilipino ang talagang dala-dala nila ang tinapay ng buhay sa kanilang pagmimisyon. Marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay. Marami sa kanila ang nagsasakripisyo, nagpapatulo ng pawis, luha at dugo. Biro mo maglakad ka ng halos isang araw para maabot mo lang ang isang kapilya. At sa kapilyang iyon ay ipagdiwang ang banal na misa. Biro mo gagastos ka ng halimbawa sa San Luis, Agusan del Sur. Sasakay ka ng habal-habal, gagastos ka ng 3,000. Tapos pag abot mo doon, yung kolekta mo, motor po yun ha. Tapos ang hirap-hirap ng daan, dadaan siya ng bundok, ng mga ilog. Tapos pagdating mo doon, ang alay nila is only 30 pesos. Hindi madali ang buhay misyonaryo. Kaya ipagdasal natin sila na sa gitna na may iba't ibang uri ng hamon sa buhay paglilingkod, huwag silang manawang dalhin ang tinapay ng buhay, lalong-lalo na sa mga malalayong puok, sa mga mahirap na lugar, upang ipamalas ang Kristo na nagbibigay buhay. Mga minamahal na kapatid, naway sa pamagitan ng banal na misang ito, mulit-muli, huwag nating kalimutan, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, pinakain niya ang higit 5,000 katao. Ganon siya kamakapangyarihan. Kaya tayo ay dapat lumapit palagi sa Kanya. At huwag nating kalimutan na hindi lang tayo binibigyan ng mabiyaya na ating kinakailangan, ibinibigay niya ang Kaniyang katawan, ang totoong tinapay ng buhay. Sana ang kinakain nating tinapay ng buhay ay atin ding ibahagi sa ating mga kapatid na nasa laylayan. Lalo-lalo na sa mga matatanda, mga lolo at lola ng ating pamilya. Amen. Amen. Magsiutayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli,
umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng pagmamahal, upang tulad ni Jesus, ang kanyang bugtong na anak, maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa makapatid nating nangangailangan at may mabigat na pasanin sa buhay upang dalhin sa kanila ang tinapay na nagbibigay buhay. Manalangin tayo at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gawin mong kasangkapan ng iyong awa at malasakit kaming lahat na narito ngayon, Diyos Ama, nang sa gayoy maipalaganap mo ang iyong kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagtunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga matatandang tinalikuran ng pamilya, mga nalulumbay o may sakit, naway makatagpo sila ng kagalingan at pagkalinga, kapanatagan at pagpapatawad, kapayapaan at pagdamay sa loob ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway tumatag ang ating paninindigan sa halaga ng bawat buhay mula sa paglilihi hanggang sa kamatayan at maging masigasig na itakwil ang kultura ng pagtatapon na itinuturing ang mga matatanda at mahihina na kinapusan na ng halaga at sumakatuwid, maaari nang ipagsawalang bahala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong mamalas ng namayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag na muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming makapatid na nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin na iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpo sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas na iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mo ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niyang sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming at sa ating pong lahat na narito ngayon. At sa nanguna po sa ating madal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. At sa susunod na linggo naman po ay ang San Juan Bautista Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangailangan ng ating simbahan. Mga paanyaya po, ang lahat po ng chapel leaders, chapel youth, at lahat ng mga ministry ay inanyayahan sa Safeguarding Seminar ngayon pong July 28, linggo, sa ganap na ika-6:30 ng gabi sa Woodcraft Bayanihan. Ang lahat po ay inaanyayahang dumalo. Sa darating na September 8, ay ating pong ipagdiriwang ang kapistahan ng ating patron, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. At kaalinsabay din po nito ay ang ika-7 taon na pagkakatatag ng ating mission station. At bilang taong-taon pong paghahanda ay magkakaroon po tayo uli ng patronal visit. Ito po ay ang pagdalaw ng imahe ng ating patrona, Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, sa mga kapilya na nasa sakupan ng mission station. At bilang pasimula po ng ating patronal visit, sa unang araw po ay magkakaroon po tayo ng motorcade. Ito po ay sa August 3. Ito po ay araw ng Sabado. Ang motorcade po ay mag-uumpisa sa St. Louis de Montfort Chapel sa ganap na ika-4 ng hapon at iikot po sa buong nasasakupan ng mission station at putungit po papunta sa St. Francis of Assisi and Santa Quiteria Parish. At doon po mamamalagi ang ating mahal na patrona ng isang gabi.
At kinabukasan po, August 4, araw po ng linggo, ay siya po ay ating susunduin. Pagkatapos po ng misa ng 3:30 ng hapon at dadalhin po sa kapilya ng Manawag. At sa bawat unang araw po ng pagdating ng ating mahal na patron sa bawat kapilya, magkakaroon po ng pagrorosaryo at seminar sa mga kapilya. Ito po ang mga schedule ng mga misa at ng patronal visit ng bawat kapilya. August 6, ang Our Lady of Manawag Chapel. August 8, San Lorenzo Chapel. August 10, St. Joseph Chapel. August 12, Our Lady of Peña Francia Chapel. August 14, San Pedro Calungsod Chapel. August 16, Our Lady of Lourdes Chapel. August 18, St. Clare Chapel. August 19, WIP Company. August 21, Mother of Perpetual Help Chapel. August 23, Santa Teresa of Calcutta Chapel. August 25, San Roque Chapel. August 27, San Juan Chapel. At August 29, St. Louis de Montfort Chapel. At sa August 30 naman po ay Biyernes, sa ganap na 5 ng hapon, ay atin naman pong susunduin ang Birhen sa St. Louis de Montfort Chapel. At tayo po ay magpuprosesyon patungo po dito sa tahanan ni Maria. At dito po natin gaganapin ang nobena misa sa ganap na 6:30 ng gabi. Ang 9 na gabi po ng pagnonobena para sa ating patron na Our Lady of the Sacred Heart ay gaganapin po lahat dito sa tahanan ni Maria. Ito po ay mula August 30 hanggang September 7. At ang misa po para sa kapistahan sa September 7 ay gaganapin naman po sa Woodcraft Bayanihan. Marami pong salamat. So please be guided sa ating schedule ng ating patronal visit. No? Sa darating na Sabado ay gagawin po natin ang motorcade sa ganap na alas 4 ng hapon. Magsisimula po tayo sa St. Louis de Montfort Chapel. No? So yung may mga sasakyan, yung may mga motor na pwede nating magamit para sa ating motorcade ay gamitin po sana natin. No? Para medyo mahaba-haba yung ating motorcade papunta ng Santa Quiteria. No? So ang rota po natin mula sa St. Louis, dadaan po tayo sa Quirino Highway, tapos dito po tayo lulusot sa Baisa Road, tapos pupunta po tayo ng Riparo Road, bababaya po tayo ng R&E, tapos babalik po tayo ng Riparo Road, pupunta po tayo ng Eternal Garden, tapos mula Eternal Garden, babalik po tayo at papasok ng Bayanihan. Kung pwede na tayo makalusot doon sa exit ng Champaka, so doon po tayo mag-i-exit. Pagkatapos noon ay diretso na tayo sa Santa Quiteria. No? Siguraduhin natin na before 6 o'clock ay makarating na po tayo doon para sa pagdiriwang ng banal na misa. Ako din po ang magmimisa doon sa ganap na alas 6 ng gabi doon sa Santa Quiteria, pag-welcome kay Santa Quiteria. Pag-welcome kay Our Lady of the Sacred Heart. Tapos sa pagka-August 4, araw ng linggo, ay susunduin natin ang Our Lady of the Sacred Heart sa ganap na 4:30 ng hapon. Magkakaroon tayo ng foot procession mula sa Santa Quiteria papunta ng R&E upang puntahan, dalawin ang Our Lady of Manawag Chapel. No? So doon po natin unang ihatid ang imahen ni Our Lady of the Sacred Heart sa kanyang patronal visit pagkatapos ng kanyang pagdalaw sa Mother Parish sa St. Francis of Assisi in Santa Quiteria. Tapos sunod-sunod na po iyon hanggang August 30. No? Sa August 30 ay susunduin din natin ang mahal na Birhen sa St. Louis de Montfort Chapel sa ganap na alas 5 ng hapon at dadalhin po natin dito sa tahanan ni Maria para sa unang gabi ng kanyang misa novena. Ang ating misa ay sa ganap na alas 6:30 ng gabi. No? Mula August 30 hanggang September 6. Pagka September 7, araw po iyon ng Sabado, ang ating banal na misa ay sa ganap na alas 6 ng gabi na panguluhan ng ating mahal na obispo,
Bishop Ambo David. No? So bispiras po ang kanyang misa para sa ating kapiyastahan. No? At alas 6 po ng gabi ang banal na misa. Tapos pagkatapos ng banal na misa, magpakainin tayo ng taga-cluster faith. No? Kasi kayo ang sponsor sa magabing iyon. No? Pagkatapos ng ating hapunan ay maghanda po tayo para sa alas 8 ng gabi ang ating light procession kasama ang imahin ng mga patron ng kapilya at ang imahe ng ating Our Lady of the Sacred Heart. Magkakaroon po tayo ng light procession. Dala po kayo ng malalaking kandila para hindi mapatay kasi 8 o'clock po iyon ng gabi. No? So gabi po sa daan, tapos ang mag-iilaw sa daan ay ang ating mga kandila na dadalhin. No? So mula dito, maglakad tayo papunta doon sa Woodcraft Bayanihan. Pagka September 8, araw ng linggo, ating kapiyastahan, birthday ni Mama Mary, ay ang ating banal na misa ay doon po sa Woodcraft Bayanihan. Wala na po tayong misa dito. Kaya ang lahat na nagsisimba dito ay pupunta po tayo doon sa Woodcraft Bayanihan para ipagdiwang natin ang ating kapiyastahan. Don't worry, pakainin ko po kayo sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. No? Gagawa po tayo doon ng milagro na pakainin ang lahat ng mga tao na kasama natin sa pagdiriwang ng ating kapiyastahan. No? So sama-sama po tayo doon. Hanggang gabi na po iyon. Wala pong hinto ang ating mga activities. Pagkatapos ng pananghalian, may mga palaro sa mga kabataan. Pagkatapos ng mga palaro sa mga kabataan, mayroon po tayong bingo royal na panguluhan ng ating mga barangay officials. Magkaroon po kami ng meeting sa Martes sa ganap na 9:30 ng umaga. Pagkatapos ng bingo royal, maghahapunan po tayo uli. Pagkatapos ng hapunan ay may live band disco. No? In-invite po natin ang Mayonnaise live band. No? Sasama sa atin para sa pagdiriwang ng ating kapiyastahan. Hanggang gabi na po iyon. No? Hanggang matapos yung ating pagdiriwang ng ating kapiyastahan, sama-sama po tayo doon. No? Tapos sa loob ng live band natin, mayroon tayong mga paraffles. No? So, hingi po tayo ng tulong at suporta sa mga taong very generous sa atin sa pagpaparangal natin kay Our Lady of the Sacred Heart. Every 3 nights ng ating gabi ng pagnonovena, halimbawa sa September 1, magkakaroon po tayo ng BEC night. No? At ang ating BEC night ay gaganapin po natin dito sa ating tahanan ni Maria sa bodega. Pagkatapos na tayo ay pakainin ng taga-cluster home kasi sila po ang sponsor sa magabing iyon. No? Tapos pagka September 4 ay magkakaroon po tayo ng search for Mr. and Mrs. Mission Station. No? At gaganapin din po dito sa ating tahanan ni Maria sa bodega. No? Pagkatapos tayong pakainin ng taga-cluster love kasi sila din po ang sponsor ng mga nobenang iyon. No? So mayroon tayong Mr. and Mrs. BEC ng Mission Station. No? So, wala kayong gagastusin yung mga anuhin natin na mga Mr. and Mrs. BEC, no? Mayroon po tayong gagawin na maganda, no? Wala po tayong gagastusin, no? Magdala lang kayo ng sariling make-up at saka polvo, no? Tapos paso-paso po sila dito, no? Rampa-rampa sila dito sa ating dito po, no? Para sa ating search for Mr. and Mrs. BEC ng Mission Station, no? At dito po natin gaganapin, no? Pagandahan po iyon ng design sa pamagitan ng paggamit ng mga newspaper, no? At mga newspaper lang gagamitin natin sa kanilang gown, no? So mayroon silang production number, sasayaw sila, no? Pagkatapos sa production number, so mayroong mga intermission number. Pagkatapos ng mga intermission number, pagsisimula na ang pagsusuot nila ng kanilang newspaper na gown. No? Tapos magrarampa sila na suot yung kanilang newspaper na gown. Mayroon tayong mga judges. No? Tapos mayroong interview portion, question and answer
portion tungkol sa ating BEC, no? So yun po yung mga activities natin, no? Tapos ang ika-third naman ay yung ating procession, no? So pakainin tayo ng taga-cluster faith bago tayo maglakad, no? Papunta doon sa Woodcraft Bayanihan. At September 8, araw ng ating piyesta, no? So ipiprint po natin pagkatapos na ma-layout ng ating layout artist na si Ayan, no? Pagkatapos na ma-layout niya, magpa-print po tayo para ipa-frame natin at ilagay po natin diyan sa labas ng ating simbahan para makita natin kung ano yung mga different activities na gagawin po natin, no? Patulong po tayo sa Rupert para lagyan po natin ng parang extension ng bubong diyan sa ating labas, no? Kasi diyan po tayo magkainan, no? Hindi na natin sasakupin yung kalsada, no? Hanggang pathway lang yung ating lalagyan ng bubong mula doon siguro sa Aratilis papunta dito kila Ate Baby, no? Para medyo malaki-laki yung area ng ating pakakainan, no? So yun po yung ating magagawing activities. At sa Martes, mayroon po tayong meeting sa mga barangay officials para pag-usapan po natin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa atin. Gusto natin sila ay makasama sa pagdiriwang ng ating kapestahan, ang ugnayan ng barangay at simbahan, no? So yun po yung ating mga activities. Pero huwag kalimutan, mamayang gabi, mayroon po tayong safeguarding seminar. Lahat ng mga opisyales ng ating kapilya at cluster, kasama natin ang mga kabataan, mga youth, no? Pati ang ating mga altar servers para sa safeguarding seminar na ibibigay ni Father James doon sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na 6:30 ng gabi, no? Tapos paalaala po yung ating mga gamit at yung ating mission station ay atin pong iingatan, no? Nalulungkot po ako na sinira yung pintuan po natin sa ating CR, no? Siguro gusto nilang mag-CR at siguro nakalock yung CR, sinira yung pintuan ng ating CR. Huwag namang sirain, no? Pinapaganda nga natin at pinapaayos, no? Naghahanap tayo ng mga pamamaraan upang ating mapaayos, sinisira naman natin. Atin po ito, no? Kaya iingatan po natin. Kaya yung CR natin na hindi na uli masarado, hindi na uli malak, dahil sira yung kanyang frame na kung saan doon nakalagay ang lock ng ating CR, no? So, ingatan po natin, no? Sama-sama tayong mag-ingat at mangalaga ng ating tahanan ni Maria, no? At kung may magamit na makabataan, no? So, i-remind po natin sila, no? Na wag sirain yung mga upuan, yung magamit, wag sulatan ang madingding, wag sulatan yung mga upuan, at kung ano-ano pang mga hindi magandang gawin sa ating bahay ni Maria, tahanan ni Maria, no? So, yun lang po. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Kita-kits tayo mamayang gabi at higit sa lahat sa darating na Sabado, opening salvo ng ating patronal visit. Maraming salamat din po, Father. Magsitayo po tayong lahat. Inaanyayahan ko ang lahat ng mga lolo at lola na lumapit po dito sa harapan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas para sa inyo. Ano po tayo? Extend po tayo doon? Sige. Dito po. Parang sa likod. Dito po. Isog pa kayo dito. Kasi meron pa po sa likod. Isog po kayo dito. Dito pa po. Mga lolo at mga lola, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong mga ulo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Mapagmahal naming Diyos, sa pagdiriwang namin ng araw ng mga lolo at mga lola,
Kami ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang sila ay aming ipinalangin. Itinataas namin sa iyo sila, Panginoong Hesus, sa araw na ito. Pagkalooban mo po sila ng mabuting kalusugan at kaligayahan at mga biyayang kanilang kinakailangan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat at nagpaparangal sa kanila sa lahat na makabutihang kanilang ginawa, lalong-lalo na ang kanilang pagpapamalas ng kanilang pag-aaruga, pagkakalinga at pagmamahal sa aming pamilya. Gawin mo po sanang magaan ang kanilang pamumuhay, lalong-lalo na kapag sila ay tumanda na. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng mga panganib at pang-aabuso. Kung sila mayroong karamdaman, sana sila iyong pagalingin upang maipagpatuloy nila ang kanilang magawain at hangarin ang paglilingkod sa amin, ang kanilang pamilya. Patawarin mo rin po sila sa kanilang mga pagkakamali, pagkakasala at pagkukulang. At ihanda mo po ang kanilang mga puso at kaluluwa sa pagsapit ng araw na sila'y uuwi na sa piling mo. Huwag mo po silang pababayaan, O Diyos. Samahan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at sila iyong ingatan. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama sa gitna ng makalungkutan, mga problema, mga pagsubok na kanilang kinakaharap sa buhay. Palagi mo po silang isailalim sa iyong nag-uumapaw na grasya na iyong awa at pagmamahal. Mapagmahal naming Diyos, sa pagdiriwang namin ng Grandparents' Day, inialay namin ang aming mga lolo at lola dito sa Mission Station upang sila iyong kalingain, pagpalain, bantayan at basbasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga lolo at mga lola. Tayo lang po kayo diyan, diyan lang po kayo. Huwag na kayong umalis. Sumainyo ang Panginoon. Naway pagpalain at basbasan at iingatan kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday. Happy Grandparents' Day.